Hindi lahat ng kwento ng kababalaghan ay nangyayari sa liblib na lugar. Minsan, dumadaan sila sa mga lugar na araw-araw nating nilalakaran. At minsan, dumadaan sila sa mismong harap mo. May isang lalaking nagngangalang Ramon, 34 years old, isang construction foreman sa isang bayan sa Quezon. Tahimik lang siyang tao, hindi naniniwala sa multo, at mas naniniwala sa logic kaysa sa mga kwentong pinapasa-pasa sa baryo. Pero nagbago ang lahat isang gabi ng December 2018. Gabi-gabi, alas 10 siya umuwi dahil sa overtime. Malayo-layo rin ang uuwian niya, kaya sumasakay siya sa tricycle na dumadaan sa isang mahabang kalsadang puro puno at palayan sa magkabilang gilid. Pero nung gabing yun, walang tricycle na dumadaan. Pinili niya maglakad pa uwi. Tahimik ang paligid, walang hangin, wala ring kotseng dumaraan, kahit kadalasan ay marami. Napansin niya na kapag tumitigil siya, may isa pang tunog ng tapak na sumusunod. Pero pag nililingon niya, wala naman siya nakikita. Sinabi niya sa sarili, "Ay nako, pagod lang ako." Pero habang tumatagal, lalo niyang naririnig. Hindi isa, kundi dalawang paa ang sumusunod. Mabagal, mabigat, para bang nakayapak. Pagdating niya sa may bandang kurbada, doon niya ito nakita. May babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahabang buhok, puting bestida, nakatingin sa lupa. Para siyang naligaw. Una niyang inisip, baka may nangangailangan ng tulong. Pero habang papalapit siya, biglang umangat ang ulo ng babae. Mabagal. Para bang pinilit ng kung ano. At na magtama mga mata nila, napansin niyang walang itim ang mata ng babae. Puti lang. Napaatras si Ramon. At sabay na sabay, ang babae ay ngumingiti. Pero hindi normal. Abnormal na ngiti. Umaabot hanggang pisngi. Parang pinilit na ngumiti ang mukha. Hindi siya makatakbo. Para siyang na-estatwa. Tanging narinig niya isang mahina, basag at parang gutom na bulong. "Umuwi ka na. Huwag ka nang lumingon." Pero ang problema, hindi pa siya nakatalikod. Imbis na lumapit ang babae, tumigil ito sa paghakbang. At doon niya napansin ang kakaiba. Ang mga paa ng babae ay nakalutang, hindi nakadikit sa lupa. Dahan-dahan niyang inikot ang katawan niya pabalik sa daan. Nanginginig ang tuhod, nangingilo ang batok niya, parang may malamig na kamay na nakadikit. Habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang mapahikbi. Ramdam niya ang presensya sa likod. Hindi naririnig ang mga hakbang. Pero ramdam niya ang mainit na hininga na sumusunod sa batok niya. Sinubukan niyang tumakbo, pero sumabay ang tunog. Mabilis, malakas, para bang hindi na nakayapak, parang tumatakbo sa hangin. Narinig niya muli ang boses. "Huwag kang lumingon." Nasa dulo na siya ng kalsada nang maramdaman niyang tumigil ang presensya sa likod niya. Tumahimik ulit. Tulad ng reflex, tumigil rin siya. At bago niya napigilan sarili, napalingon siya. Ang babaeng kanina ay nakatayo lang sa gitna ng dilim, ngayon ay nakalutang sa ere. Mga 2 metro ang taas at nakatingin direkta sa kanya. Ngunit
Ang pinakakinilabutan niya ay ito. Ang ulo nito ay nakatagilid ng 180 degrees, parang pinagbaliktad. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog na parang napupunit. Yun pala, unti-unting umiikot ang ulo ng babae pabalik sa tamang pwesto. Habang lumalapit, habang lumulutang, habang papikit-pikit ng ilaw ng poste, habang lumalamig ang hangin sa paligid niya, napasigaw si Ramon at tumakbo ng buong lakas. Hindi niya alam paano siya nakauwi. Ang huli niyang naalala ay ang sigaw ng babaeng sobrang lapit na sa likod niya. Hindi ka na uwi. Kinabukasan, nagising si Ramon sa mismong pintuan nila. Nakahandusay, maraming gasgas, at sobrang lamig ng balat. Nagtaka ang pamilya niya kung bakit may mga marka ng daliri sa leeg niya. Mahahaba at parang hindi normal ang laki. Hindi na siya bumalik sa trabaho ng gabing yon. Hindi na rin siya dumaan muli sa kalsadang yon. At hanggang ngayon, tuwing naririnig niya ang tunog ng hakbang sa likod, kahit sa lungsod na siya, nanginginig pa rin siya. Sabi niya, hindi ako sigurado kung multo yung babae o kung may nakatira talagang hindi tao doon. Pero isang bagay ang alam ko. Kung lumingon pa ako ng mas maaga, baka hindi na ako nakauwi. May mga nilalang na lumalapit kapag mag-isa ka, kapag mahina ka, kapag hindi ka naniniwala. Ang iba sa kanila, hindi humihinto hanggat may makitang susunod. At minsan, hindi sila nakikita para tulungan ka. Minsan, sinusundan ka nila para kunin ka.